everyone! It's Thursday again. May errands na naman tayo. Pero this morning, mag-walk ako papuntang IGA kasi naubusan ako ng bird seeds. Nagre-reklamo yung mga ibon. So, lakad lang ako papunta doon and then later, imi-meet natin yung ating mga friendship sa town. At magla-lunch kami. Before noon, baka pumunta muna kami kay Neri. Gusto daw nilang sumama sa akin, pumunta kay Neri. So, later, update ko kayo kung anong mga mangyayari. Ang tahimik ngayon ng lugar. Pero may pasok ang mga estudyante today. Nasa ano na sila. Nag-start na siguro silang pumasok. Kasi, ang klase nila mag-start ng 9 o'clock. So, yung mga buses na school bus ay nagpipick up na from 7:30 hanggang 9. Ayan. So, ito ang Jinjin. Ito ang usually pathway ko pag naglalakad ako pag walang work. And, ayan. So, kita nyo naman napaka tahimik. Tsaka, walang masyadong traffic. Unlike sa town. Tapos, very friendly pa yung mga tao dito. Masalubong mo sila or kahit hindi mo sila mga kilala, babatiin ka talaga nila. Ayan. So, magbibit-bit ako. Isang birdseed lang kasi baka hindi kayanin ng aking shoulder. Pero bukas, susubukan ko nang mag-work. And update ko din kayo tomorrow kung anong mangyayari pagbalik ko sa work. Kasi I'm not sure kung kaya kong extend yung kamay ko pag nag-massage. So bahala na. Kasi pag hindi ko talaga kaya, I need to stop working. Kaso, ang problema ko yung finances ko. Hindi kakayanin ni Polar Bear mag-isa magbayad ng mga bills. Kasi simula nung nag-move kami dito, mas tumaas yung bills namin kasi naka-separate na lahat. Unlike doon kay day before, yung renta namin is cover na lahat. Dito, kami nagbabayad ng wifi, electric bill, water, yung rent, plus grocery. Yung petrol namin mataas kasi malayo nga yung biyahe ko. So, yun. Hindi mahirap hindi mahirap yung actually hindi madali yung buhay dito. Kasi kailangan mong kumayod. Although kung sarili mo yung bahay, wala kang iniisip, wala kang sinusuportahan sa Pilipinas, kaya. Kasi sarili mo lang naman. Ako naman, hindi naman ako masyadong palakain ng talagang So, kaya ko rin yun, mag-survive. Kaso, meron tayong pamilya sa Pilipinas and kailangan nila ng ating support. So, hindi natin basta-basta maiiwan. Kaya, kailangan din natin mag-work. Pero ako, since marami nga ako nararamdaman, maglalaylo ako. Gusto ko nga maglaylo pag sa massage, maghanap ng ibang mas mag-ano work. Kasi nga, baka bumigay yung katawan ko, pagsisihan ko at the end. So, ayan. Let's see what will happen sa mga susunod na araw. Update ko kayo later. And ang rinig ko, ang pagkakaalam ko, kakain kami sa Shangs. Doon sa aming favorite na kainan. Chinese restaurant din yun. So, bahala na mamaya. Update ko kayo. Tawa na tayo ng IGA. Masyado akong madaldal. Actually, namamanhid na yung kamay ko. Holding that phone. Nagnanam kasi itong kamay ko na dahil nga dun sa carpal tunnel ko. So, ang dami kong problema, diba? Akala nyo lang wala akong dinadalang mga problema at mga hinaing sa buhay. Actually, tinitiis lang. Ganun talaga pagka marami kang obligation. And hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa family,
So, yan, hindi naman pinupulot ang pera sa ibang bansa. Pinaghihirapan yan. So, kung tatamad-tamad ka, walang mangyayari sa'yo. At akala ng iba, porket nasa abroad ka, may asawa kang puti, madali ang pera. At saka sa social media, never ka naman magpo-post ng kaawaan ka ng tao na may mga dinadaing ka, usually may mga dinadaing, yes, pero yung sabihin mo na nagmamakaawa ka, meron ka mga nilalapitang close friends na talagang yun ang nakakaintindi sa'yo from the start. So doon ka lalapit, kasi kung sa iba ka lalapit, mapapahiya ka lang, kasi ang mga nakikita nila sa social media mo puro maginhawa ang buhay mo. So ang iniisip ng iba, wala ka ng problema. Hindi nila alam, mas source pa yung problema mo kaysa sa kanila. So ayun, kaya yung mga taong lumalapit sa akin na hindi ko talaga matulungan, pasensya na, kasi may immediate family ako na mas umaasa sa akin, mas kailangan ako. So mas uunahin ko yung sarili kong pamilya. And kapag may extra naman ako, hindi ako mahirap lapitan, kasi alam ko naman yung mga sitwasyon, kasi nanggaling ako dyan. Nanggaling din ako dyan na kung kani-kanino ako lumalapit. Instead na lumapit ako sa sarili kong pamilya, lumalapit ako sa mga taong hindi nakakakilala sa akin, kasi alam ko na mas madali ko silang mababayaran dahil hindi ko sila kilala. Ayaw kong maging dumating yung point na iban nila ako or pag-isipan ng masama. So mas better yung mga ganun minsan pero kanya-kanya naman kasi tayong diskarte sa buhay. So alam natin kung sino yung mga dapat lapitan at saka sino yung dapat na good morning. Sino yung mga dapat na kausapin natin na makakaunawa talaga sa situation natin. So ganun. And kahit lahat naman tayo may pinagdadaan, so kaya natin yan. Sikap lang, tiyaga, and yun, minsan talaga yung mga taong inaasahan mo na last mo nalalapitan, yun yung mga taong minsan unexpected, tutulungan ka, minsan naman hindi. So huwag kayong magtatampo, kasi hindi nyo rin alam kung ano yung mga pinagdadaanan nila. So ganun lang. And marami ko ng kwento, no? So hirap lang kasi talaga pagka iniisip nila OFW. Ito lang isipin nyo, gaya ko, galing ako sa skin, kumbaga nag-aalaga ako ng skin. Pagdating ko dito, naging cleaner ako, naglinis ako ng mga kaninong bahay, nagkukudkod ako ng anidoro, ng banyo, nag-apply ako sa caravan cleaner, nililinis ko yung caravan. Isipin niyo yung maganda kong katayuan sa Philippines. Pagdating dito, kailangan kong gawin yung mga bagay na hindi ko talaga totally ginagawa, pero kailangan, kasi hindi ka pwedeng tatamad-tamad dito. Hindi ka pwedeng walang income, dahil lahat dito tumatakbo. Gaya sa Philippines, may mga bills na need mong bayaran. Good morning. So ganun. At ayun, so swerte ko lang, kasi pag natanggap ako sa massage, and yun lang, talagang medyo malaki na yung mga pinagdadaanan ko sa buhay, kaya bumibigay na rin yung katawan ko, and nag-give up na. Dahil noon pa man gamit-gamit na natin ng mga kamay natin, and gumagamit tayo ng mga machines. So yun,
So, ganun lang guys. Kailangan lang talagang magsipag ka, maging matyaga, magtiwala ka sa sarili mo na kaya mo. And huwag kang mag-give up kasi ikaw lang inaasahan ng pamilya mo. So, ganun-ganun lang. Dito na tayo sa IGA. Dami ko ng kwento. So, bukas na to kasi 7 o'clock sila nagbubukas. Kuha lang tayo ng bird seeds. Bango. May nagpabango. Wala avocado. 31st. Wala ako ng saging. Kay saging. Nakakuha na ako ng saging and broccoli and cauliflower. Maghahanap tayo ng banana bread ni Habi. Sana meron. Ayun, meron nga. Ito yung kanyang favorite banana muffins. Pero kukuha din ako ng wala yung kanyang banana bread, chocolate bread. Kailangan ko ng cookies. Kailangan ko ng cookies ni Habi. Gusto niya kasi palaman dun sa jam niya. Gusto niya pala ang is yung skyflakes. So, kailangan ko ng paano. A few moments later. Ayan. Sa ano ka ha? Seven. Kainan yun, kainan. Morning, darling. Ay, nagpupunta sila nitong schoolhan. Ay, Petro yun. Kasama si Rob. Sinama nga niya ako. Sabi ko, doon daw sa Wala akong clips ha. Sige, magdaldal lang kayo dyan. Kukuha ako ng clips. dapat dito ka sa kabila. Sa akin. Ayan. Tapos na po kami mag-grocery. Grocery kami kay Neri. And everything Filipino. May bibili lang sa kaya. Tuwid. Ano ba yan? Sobrang pepper ba yan? So, since ang tagal pa bago yung aming lunch, ikot-ikot kami ng mga girls. Dito kami ngayon sa Target. Kanina galing kami sa mga boutique. So, dito kami ngayon sa Target. And after this, diretso na kami dun sa lunch. Kung saan kami, sa Shang pala, kung saan kami magla-lunch. Sabagay, ako yung 70 ano na eh. Ano, libre na yan? Oo, pero ganyan rin ang sinabi. Ganyan rin. So, anong purpose nyo dyan? Charot. Hindi na ako lang. Makakarinig ako, makakarinig. Yan. Amen. Alam mo anong gusto ko marami.
upusan doon sa dulo, kaya lang, iurong ang lamisa dahil dalawa lang. At saka masikip. So, sabi dito na. Oh, well. Blessing them, it's alright. That no table in town. Nag-wait tayo doon na matagal. Sulit naman yung wait doon, kaya lang ang tagal. Grabe yun. Yeah. Dami tao. From half an hour to 45 minutes eh. They need more table. Anong ba sa'yo? Schnitzel? No. Ayun Guys, din. nandito na tayo sa bahay. Natapos na yung ating gala with the girls. And after namin ng kumain, nag-lunch, pumunta kami ng IGA, nag-grocery ng konti. And then yun, kanya-kanya na kaming uwi. And then si Rose G, meron siyang pahabol na birthday gift sa akin. Kasi hindi kami nagkita ng birthday ko at ng birthday niya. So, open na natin. So mostly, binibigyan nila ako ng mga talaga magagamit ko sa bahay or mga favorite ko. Wow, ito isa to sa gusto ko. Ayan. Yun na. 3 tired organizer. So pwede ko siyang lagyan ng aking mga cologne. And doon sa toilet ko. Pwede ko itong magamit. Thank you, Rose. Rose G. Thank you so much. So, meron akong lalagay na doon sa aking toilet. Hindi na nakabasket. Baka napanood niya yung aking yung aking video na nakalagay sa mga basket, yung aking mga pang paganda. I just don't know how to open. Naka-ano siya. There. So, ito yan. So, I have to assemble pa siya. Ayan. Ito na. Basta ito. So, I need to screw. I need to screw. Okay to. I like it. Thank you, Rose G. So, assemble ko muna to, guys. And, dumaan din ako sa bakery kanina. So, masakit pa rin yung likod ko. Pero, sinabihan ko na si Liana na pasok na ako. So, mag-testing ko kung kaya ko na talaga. Pero pag hindi ko talaga i-prepare sa yung sarili ko kasi mahirap na. Kasi hindi ko alam kung ano yung masakit sa akin. Baka mamaya ang tawag dito, nakakasama na pala sa akin kasi nga diba may osteoporosis tayo tsaka scoliosis. And may arthritis pa tayo sa likod. So mahirap ng, alam niyo yun, yung mag-take ng risk. Bawal na pala sa akin sige pa din ako mag-massage, kaya ayun, mabuti na yung alam natin. So tatawagan ko si Doc siguro tomorrow para ma-check up ako by next week. Nilalagay pa ba? Hindi, yun lang. So ayan. So, nabuo ko na siya. Pwede ko na siyang lagyan ng display. Naputol kanina. Nalubat pala ako. O, ayan na po. So, lalagay ko na to sa toilet. Lagay ko na yung aking mga kagamitan dito. Thank you, Rose G. Yeah. So, tatapusin ko na yung ating vlog. And thank you for watching. See you again next time. Bye, guys!